May mga sandali sa buhay na pakiramdam natin ay huminto ang oras. Hindi dahil may nangyaring maganda, kundi dahil may taong mahal natin na lumalaban para sa kanyang buhay. Habang ang ibang tao ay abala sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aaral, o sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Ikaw, nandito ka, naghihintay, umaasa, at paulit-ulit na nananalangin. Hindi madaling maghintay sa labas ng isang ospital. Lalo na kung ang taong nasa loob ay ang pinakamahalaga sa iyong buhay. Maaaring ang iyong ama, o ang iyong ina, o ang asawa mo, o anak mo, o kapatid mo, o ang isang kaibigang itinuring mo ng pamilya. Habang nakaupo ka, palagi mong tinitignan ang pintuan. Umaasang lalabas ang doktor at magsasabing, maayos na po siya. Pero habang wala pang balita, mas lalo lamang bumibigat ang dibdib. May mga pagkakataon ding napapaisip tayo. Bakit siya pa? Bakit ngayon pa? Lord, pwede bang ako na lang? Kapag mahal natin ang isang tao, handa tayong gawin ang lahat. Kahit tayo ay mahirapan, kahit tayo ay mapagod, kahit tayo ay umiyak, huwag lang silang mawala sa atin. At habang tumatagal ang paghihintay, unti-unti ring pumapasok ang iba't ibang klase ng takot. Paano kung hindi siya gumaling? Paano kung hindi na kami magkaroon ng pagkakataong makapag-usap muli? Paano kung hindi ko na siya mayakap? Paano kung ito na ang huling pagkakataon? Ang mga tanong na ito ay mabigat. At minsan, wala tayong ibang magawa kundi ang lumuha. Kung ikaw ang nanonood ngayon at nasa ospital ang taong mahal mo, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa sa laban mo. Marami ang dumaraan sa ganitong pagsubok. Maraming pamilya ang kasalukuyang naghihintay ng magandang balita. Maraming anak ang nagdarasal para sa kanilang mga magulang. Maraming magulang ang nagdarasal para sa kanilang mga anak. Marami ding asawa ang tahimik na umiiyak habang nakatingin sa pintuan ng ICU. At alam kong isa ka sa kanila. Habang ginagawa ko ang video na ito, naisip ko kung gaano kahalaga ang bawat araw na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Madalas, kapag malusog sila, akala natin ay palagi silang nariyan. Minsan nga, nakakalimutan pa nating yakapin sila. Nakakalimutan nating sabihing, mahal kita.
nakakalimutan din nating magpasalamat. Hanggang dumating ang araw na makita natin silang nakahiga sa kama ng ospital. At doon din natin napagtatanto na ang bawat sandaling kasama sila ay isang napakalaking biyaya. Kaya kung may pagkakataon pa tayong magmahal, ipakita natin. Kung may pagkakataon pa tayong magpatawad, gawin natin. Kung may pagkakataon pa tayong magsabi ng salamat, huwag na nating ipagpabukas pa. Sa Awit chapter 46 verse 1 ay sinabi, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Isang napakagandang pangako ng Diyos. Hindi niya sinabi na hindi tayo makakaranas ng problema. Hindi niya sinabi na hindi tayo iiyak. Pero nangako siya na magiging kasama natin siya sa panahon ng ating pinakamalalaking pagsubok. Kung maaari, gusto kong huminto tayo sandali. Isara mo ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim. At isipin mo ang taong ipinagdarasal mo ngayon. Ang mukha niya, ang mga alaala niyo, ang mga pangarap niyong gusto pang matupad. Sa mga susunod na minuto, sabay natin siyang ialay sa Diyos. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa inyo ng may mapagkumbabang puso. Alam naming wala pong imposible sa inyo. Kaya ngayon, itinataas namin ang bawat taong nasa ospital, lalo na ang mga nasa ICU o Intensive Care Unit. Panginoon, hipuin niyo sila ng inyong mapagpagaling na kamay. Bigyan niyo ng karunungan ang mga doktor, mga nurse, at lahat ng medical staff na nag-aalaga sa kanila. Gabayan niyo ang bawat desisyong kanilang ginagawa. Bigyan niyo sila ng lakas at malinaw na pag-iisip. Panginoon, kung may sakit na kayang pagalingin ng inyong kapangyarihan, hinihiling naming iparanas niyo ang inyong himala. Palakasin niyo ang kanilang katawan. Bigyan niyo sila ng pag-asa. At kung sila ay natatakot, yakapin niyo sila ng inyong kapayapaan. Panginoon, idinadalangin din namin ang kanilang mga pamilya, ang mga naghihintay sa labas ng ospital, ang mga umiiyak sa katahimikan, ang mga walang tigil na nagdarasal. Bigyan niyo sila ng lakas. Bigyan niyo sila ng pananampalataya. At tulungan niyo silang magtiwala sa inyong kalooban kahit mahirap itong unawain. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat. Noong sinimulan ko ang channel na to, hindi ko talaga inaasahan na may mga taong makikinig
sa ating mga panalangin araw-araw. Sa totoo lang, hindi ko rin inakala na magkakaroon tayo ng maliit ngunit napakabuting komunidad. Ngayon, mahigit 1 buwan na ang ating paglalakbay at mayroon na tayong 30 subscribers. Maaaring maliit lang ito para sa iba, pero para sa akin, napakalaking bagay na nito. Kaya mula sa puso, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung patuloy kayong natutulungan ng ating mga panalangin, sana ay samahan niyo ako sa isang simpleng layunin. Subukan nating maabot ang 50 subscribers ngayong buwan ng July. Hindi dahil sa bilang, kundi dahil bawat bagong subscriber ay isa pang taong maaari nating maisama sa ating araw-araw na panalangin. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, maaari mo tong i-like at i-share sa isang taong nangangailangan din ng panalangin ngayon. At kung ang mahal mo sa buhay ay nasa ospital o kasalukuyang nagpapagaling, maaari mong i-comment ang "Lord, pagalingin mo siya." Isasama natin sila sa ating mga panalangin. Maraming salamat muli sa inyong lahat. At hanggang sa muli, at pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon.